Ephesians chapter 2, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Especially which none of the princes of this world knew, and had they known it, they would have crucified the Lord of glory. Verse 9. But as it is written, I have not seen or ear heard, neither have entered into the heart of man the things God gave given to us by His Spirit. For the Spirit is the gift of God. Ito ay madaling manalangin. Okay? Kapilang Diyos, Ama, ngayong gabi kami po ay muli ay nagpapasalamat sa aming pong gawain through virtual fellowship. Kami nga po, Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa ganito po kaparaanan ay naabot po namin ang bawat isa kapag kami po ay magpalakasan ang itong mga salita ay aming mapag-aralan upang muli kami makakuha ng kaaliwan, ng kaalaman na makatutulong po sa amin upang lalong maging matatag. Hindi yung mga hilito namin, mayroon kami nagpuri kami po ang sa amin nagagabay at nagpupuri sa aming pag-aaral. Muli, ang lahat ng ito ay aming dalangin at ang hindi ang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. So, ang message ko ngayong gabi, ang tema po niya ay the things that God has prepared from eternity. Based from 1 Corinthians 2:7-10. Ang title po natin ay God Deeper Things Revealed. No? Yung malalim, handa ng Diyos para sa kanyang mga anak ay na-reveal o nahayag sa ating kapanahonan. Ngayon ay nagtatanong, bakit kaya marami ang nag-aaral naman ng Biblia? Marami nag-aaral pa sa Bible School. Marami naman ang pumupunta sa simbahan para makinig ng salita ng Diyos. Subalit, hindi sila nakararating doon sa tunay na pagkaunawa, no? Lalong-lalo na po doon sa mga bata. Ito ay nakasagot natin sa mga bagay po ito ay magiging bakit ang ito ay nakakaunawa? Bakit ang iba hindi? Iiwasan po natin ng maraming bagay. Nakikipagtalo, nakikipag-away, hindi pagbilaan ng iba yung ating Panginoon. Bakit hindi ay bakit mo ba nakakalaman, bakit ba hindi? Tayo ay magkakaroon ng kapayapaan ng isipan, magkakaroon po tayo when to engage in knowledge, when to engage in conversation, which pertains to the Word of God. Yung sabi ng Biblia, huwag mo ibigay ang pera sa mga bagay sa pagkatingin. Na hindi dapat matay na
Number one po na makita po natin, again, like we said, not for everybody. The first, uh, but we speak about even the wisdom which God ordained before the world unto our glory. Because of this world knew, and had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. While he was sin, he heard, neither had entered God had prepared for them. The distance of God, or to say, the words of God, or the revelation of God's word, are not available to everyone. Dahil ang sabi ng Biblia sa verse 7, sabi dyan, some people does not know it. Ang papansinin po natin sa verse 7, sabi po dito. Verse 8, sabi dito, which none of the princes of this world knew. So kahit ang mga prinsipe ng mundo ito ay hindi po nila nalalaman o naunawaan ang mga bagay-bagay na ito ng Diyos. No? Pagkat ang declaration of the Lord sa ng Biblia, it is nakikita po natin ang characteristic o nakatangian ng pagmamahal ay isang patunay ng tao nito ay anak ng Diyos, ang tao nito ay ng Diyos, at kailangan exclusively, sabi ng Biblia, sa kanila lamang nakalaan ang pagkakalam ng mga hiwaga ng karunungan ating mga spiritual na pagbubuhay, sa mga spiritual na bagay na kinakailangan sa nating matutunan, ito ang nakalaan lamang sa mga tunay o pagbubuhay. Ito yung napapasok natin. It is understandable only to those that love God. Tinatin natin ba? Institution. I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared. Lahat po halagang nakikita mga marami po ang panangaral ng salita ng Diyos. Even during the time of the Lord Jesus Christ, likhaan po nilang natin sa Panginoon, face to face, nakasalamuhan nila ang Panginoon, narinig nila ang kanyang pangangaral, pero hindi ba ito pumasok sa kanilang pangdinig? Nung hindi pumasok sa kanilang puso, hindi ba na ito? Well, because it is only through you to him. Sabi ko sa first John 4:7, sabi ko doon, Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. And we are able God in return, and those only joy of the Spirit.
man, be born again. He cannot see the kingdom of God. Hindi pa natin nakikita, hindi natin naririnig, hindi natin naririnig. Ngayon, sabi ko sa first Corinthians 2, verse 14, sabi ko dyan, sabi ko dyan, first Corinthians 2:14, at kanila na po sabi ng Biblia, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, and they are foolishness unto him. Not even because they are spiritually discerned. Hindi ko alam ng tao, huwag mo naman ang natanggapin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, wala siya sa kalahan. Wala siyang kakayahan sa mundo, wala siyang kakayahan sa masalataya, wala siyang kakayahan ay bibig ng Diyos, wala siya ang lumapit na nagawa ng natural. Yun ang wala siyang kakayahan. Ang mga nagawa, ang ngayon sa mga Diyos, wala na po kayong posible, wala sa stress na isang tao ang lahat na ng panataya, ang wala pa naman sa lahat. Ang pananampalataya ay makakantay naman ang pananampalataya ng Espiritu. At ang pag-iasa sa bunga ng Espiritu. Galatians 5:22, kung tapos tayo doon. Galatians dyan, pananampalataya, maging ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu. Ang kabaligtaran, sabi sa verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are these. Ability, emulation, envy, murder, drunkenness, rebellion, shall not inherit the kingdom of God. Being natural, being carnal, hindi po natin magagampanan, hindi po natin magagawa ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa Diyos, lalong-lalo na yung sinasabi natin, pananampalataya, pagmamahal sa Diyos. Only those which are born of the Spirit of God have the ability to love God in return. And that is the very proof na ang Diyos ay nasa Kanya. At dahil siya ay anak ng Diyos, everything na may kinalaman sa ating pong spiritual na buhay ay unti-unti tayo sa Book of Romans. Romans chapter 8. Sabi po ng Biblia sa aklat ng Romans chapter 8, verse 28. At pakaliwanag po sabi ng Bible. Romans 8:28. And we know good them that love God. Binabanggit po dito sa konteksto na ating babasahin
Ay may kinalaman doon sa mga tao na mayroon ng pag-ibig sa Diyos. Meaning to say, they are already regenerated. They are only already born of God. And sabi ng Bible, this thing, this together to them that love God. Again, was the whole, according to Scripture. Verse 29, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, verse 23, sabi po dito, that he preached Christ crucified unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness, but unto them which are called the Jews and Greeks Christ the power of God and the wisdom of God. Ngayon, in gospel po, the death, burial, the resurrection, para po tayo ay mga iligtas sa maling kaalaman. That is the gospel. Ang sabi, nakapalingap po sa mga ito, ang simple na dahil na po, maging kamalaman para sa kanila. But the God is with them of God. So remember mga kapatid, these victims of God does not belong to them. It does not belong to those who are not material. It belongs to those who are born of God through the Spirit by regeneration. We can see the authors that the prepared and are made for us. The natural man will remain ignorant. We cannot see, we cannot believe, we cannot understand. We mga kapatid, ito itong bagay nito, ating pong pagbibulag-bulayan,
At lumihagan ito ang ating sa puso sa ating isipan. Ay nasipin ito ang ating nangyayang tension. Hindi po natin pwede pilitin ang isang tao na maniwala ito sa isang doktrina. Hindi niya ito. And it's a prayer to the Holy Spirit. And ito ay making ginamit sa mga tao. Number 2, sabi ko dito, hindi niya ito revelation. Ito po ito revelation. Verse 11, verse verse 10. Sabi ko dyan, but God hath revealed them unto us. Hindi bagay na patungkol sa Diyos. Ang Panginoon sa Kristo po ay nagtanong sa kanyang mga disipulo, ano sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Iba-iba po na sabi sa mga disipulo. Sabi nila, ikaw ba po si Elijah? Yes, and Lord has not revealed this unto you. Ang Pedro, ang sino ba yung nagturo sa kanya, hindi ito marinig sa naman, when we were born of God, when we were regenerated, by meat of manipulation and Holy Spirit. And through the Holy Spirit, communiting ginamit ang bagay sa pagkakasal. Sabi ko sa first term, that then he is spirit. Alright? So bakit kailangan po natin ng spirit na nagmumula sa Diyos? Sabi sa first term, so the spirit perfect, person, know the giftings of God. Ngunit ang mga ito tinatawag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisilasa sa Espiritu ng lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang nakakakilala ng mga bagay ng tao. Hindi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay nakikilala ng sinuman. Hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Mga katuroan, mga tao na walang sa kasagalan. Lahat po tayo ay dumaan isang pamilya na mayroon tayo ngayon. Lahat tayo ay natuto, ay nasunod. Gusto naman po hindi naman pala totoo, hindi po pinayag. Dumating yung panahon na natutunan natin ang salita ng Diyos. Pagamat ito ay hindi biglaan, ito ay patuntutin na nangyayari sa ating buhay.
But through it, through the Holy Spirit, through the help of the Holy Spirit, ay naiintindihan po natin. Kaya ang lahat ng glory, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng merit ay nasa Diyos, wala po sa atin. The fact that we become to believe the word of the Lord is by the grace of God. The fact na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan is through by the grace of God. The fact na tayo na walang salo is through the grace of God. At ang kaalaman na someday tayo ay makakasama ng ating Diyos sama sa kanyang pangalan sa langit is all. Ang sinabi ng Isya ay natutunan natin kahit hindi rin ito ay naiinawaan natin by the grace of God through the Holy Spirit. Bakit hindi naiintindihan ng iba? Bakit hindi po naiunawaan ng iba? Ang sabi ng iba, ito ay kalatuhin. Sabi ng ito ay maliit pa rin. Bakit hindi nila matanggap wala pa silang spiritual regeneration, maaaring wala pa silang fruit of the Holy Spirit. Ang nagmamanifest lang ay flesh. Nakita natin, magaling sa memory verse, magaling luwaran, dynamic, very convincing, magaling sa logic, hindi nakakamali sa grammar, lahat ng mga sinasabi, lahat ay nasa tamang kalalagyan, wala kang masasabi na siya ay hindi nag-aral, pero pagdating sa katotohanan, ang Diyos na, rebuto pa rin. Ang kaligtasan nila sa pamamagitan pa rin ng pagtanggap through the effort of man. Pamamagitan pa rin ng pakikipag-cooperate ng tao sa Diyos. Para bayaran ng ating mga kasalanan. Pero dapat meron tayo sa Spirit. Hindi natin ating dapat ating Diyos sa ating puso. Imasasaway din sa kasalanan. Ang Diyos ay bibigyan sa buhay ko natin. It is only through the Holy Spirit that you can understand ang tawag tayo. Pagtingin pa lang natin sa isang tao, kadalasan, nakakita na lang natin. Alam natin yung taong pagkakatiwalaan po natin. Hidden agenda. Alam natin halos sa buwan ng tao. Kung makita ka natin ng kapagkatawan ng tao, alam natin ang tao. Alam niya. The Holy Spirit, you can understand the deeper things of God. Unless one is born again, they cannot see the kingdom of God. They cannot understand the things of God. They cannot receive the Spirit is received of God. Sabi sa verse 12. Sa verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God. Bakit? That we might know the things that are freely given to us of God. The Holy Spirit
God and help us understand those things that pertain to God. Yung alam lang po natin ang ating sarili, alam lang natin ang ating sa ating kapwa-tao. Unless we are generated, we cannot understand the things of God. Because the Spirit of God searches the things of the Spirit, that the Holy Spirit, we can understand the things of God. God has to give us His Holy Spirit that we might be able to know the things of God. Napakaliwanag ko nun sa now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. May condition po ba yung bagay na pinapaalam sa atin ng Diyos? May condition po ba ang ating buhay na walang hanggan? May condition po ba ang mga kaalamang ito? Sabi ng Biblia, it is freely given to us of God. But we can know them through the Spirit of God. The more we are spiritual, the more we are close to God, the more we understand the things of God. The more we are carnal, the more we go far away from God, we cannot understand the things of God. Mananatili po paggawa ng mga bagay-bagay labag sa Diyos. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 10. So, ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians 6. What? Know ye not that your body is the temple of God, and ye are not of your is in us? So, sabi po ng 2 Corinthians 6:19. So, sabi ng Bible, mali, walang verse 19. Ito, mali ako ng But know ye not the Lord that is the temple of the Holy God, which is in you? So, meron pa po siyang sinabi, tungkol dyan. Sabi po siya, Second Corinthians 6:16, sabi po dito, and what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. But God has said, I will dwell in them and walk in them. Bagay na kapag, kumbaga, pag ginagilaya sa malaman po natin. Okay? Tayo po isang normal na tao, isang natural na tao. Dahil sa biyaya ng Diyos,
kanyang banal na spirito ay binigay niya po sa atin. Okay? We may not feel it, nadarama kung siya lang sa atin na hindi, pero yung sinasabi ng Bible, ang Diyos ay nananahan po sa atin. Tayo po ang banal na templo ng Diyos. At siya po ay sama sa atin. Okay? It is the Holy Spirit na nasa atin at siya rin tumutulong at tayo ay makaunawa sa mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. That is why, sabi po dyan sa verse 12 ng 1 Corinthians, na we have received the things that are freely given to us of God. Sabi verse 13, which things we also speak not in words, with non-wisdom teachers, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. Ano po tayo? Hindi tayo nakarinig ng kanyang salita. Pag tayo po nagbasa ng kanyang salita. Pero hindi po tayo pwedeng magbigay parang may confidence, iba-ibang sitas ng Biblia, ikukumpara po natin, it's like a person, lalo na po pagdating sa mga doktrina. We must always know the text, through the Holy Spirit, ano yung tindihan po natin ito. Okay? That is why, sabi niyo, Jesus not to be afraid, rightly dividing the word of truth. Okay? This way, this meaning, this God, and truth, yeah? Yung marigdig na pag-aaral, talagang may desire tayong halakayin yung katotohanan. We may be able to understand the good things of God. Marami pa pong bagay na niribili ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At marami pa rin po tayong bagay na hindi na unawaan. Maaaring dahil sa katamaran, ito na sa mga kanyang alam, wala nang desire na magdagdagan pa ang kaalaman, hanggang doon na lang. But if we desire more, hindi na learn more, mag-set po tayo ng effort. So, tutuhan nga namin ni Brother Dimas, kulang isang araw, hanggang tayo magsusulo sa mga pwede mo sa lang tayo kumakailangan magsulo, tayo maghahagulat ng ano yung ating tuturo. Okay?
Pag tayo po ay nag-aaral, kapag tayo po ay nagbabasa ng kanyang mga salita, tayo ay nakikinig, ay nagbubulay-bulay sa mga salita na ito, ay buloy. We become strong. And the more joyful we are. Naalala niyo po ba yun pag nakakita kayo na isang versikulo na namamangha ka doon sa mensahe? And then nagpapasalamat tayo sa Diyos. Oh, salamat po. Salamat po sa pang-unawa. There is great joy in knowing more about the Lord Jesus Christ. But we must always understand, hindi po natin ito kaya sa ganang sarili lamang natin. We need the help of the Holy Spirit so that we may learn, we may understand the truth that pertains to God. Sabi po dito, the Spirit is given that we might know the deeper things of God. Sabi dito sa verse 12. Verse 13, sabi dyan, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing things with spiritual things. Okay? Ang mga bagay na ito ay atin ang mga sinasalita, hindi sa mga salitang tinuturo ng karunungan ng tao, hindi sa tinuturo ng Espiritu, na winawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa Espiritu. It is God. Through His mercy and grace has made us in the eternity. This is of God can be known spiritually, not with man's wisdom, but by the revelation through the Spirit. Gawin po natin ang guidance ng Holy Spirit para tayo hindi sa mga kailangan. Minsan, mas pinaniniwalaan natin yung isang theologian ay wala na. Nakita natin, nasabi natin, stand sa doctrine sa. Tapos, yung kanyang mga book na binayo, marami sinulat na book. So, i-guys siya, ay parang nagre-relate tayo sa kanyang naman. Nagre-relate tayo sa kanyang research. Nagre-relate tayo sa kanyang natin mag-research, ang mga basahin, ang mga oral, ang mga naman sa atin. Pero mas mag-rely po tayo dito sa Holy Spirit. Because hindi lahat ang sinasabi nila tama. Kaya rin tama sa isang doktrina, mali sa isa. Walang sino man ang nakaya. Dahil Spirit. Dahil Spirit sa mga isang guidance. Kasi sinabi na tayo pakinig sa ating pastor, dito pa sinabi niya rin sa mga Kristo, ang gusto ko pong gawin natin, pagkatapos hindi, parang out natin. No? Parang yung mga Berean churches, pagkatapos marinig ang pangangaral ni Pablo, sabi ng Biblia, they search the scripture. Kung ang mga sinabi ni Pablo sa kanila ay ayon sa kasulatan. So we must
Ang daan po, ang una po na ito yung gagawin. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, it is the word of God that you believe on the Lord Jesus Christ. It is not my word, it is God's word. Through the Holy Spirit only we can understand the deeper things of God. Maraming salamat po mga kapatid sa naging comfort po sa atin ang mga salitang ito ng ating Panginoon. Ano po ang